Hello po, good afternoon. Isang magandang hapon po ng Martes, May 4, 2021 ano. Ngayon po pag-uusapan natin siyempre ay global muna po tayo ngayong hapon na ito ano. At mamayang gabi po tayo gagawa naman ng ating PSE stocks review no. So, ito po mga pag-uusapan nating stocks ay base po doon sa mga ni-request po ng ating mga kasama sa ating Stock Market Strategy TANFA Sharing Philippine and Global Market po no. Mag-member po kayo ang link po ay nandiyan po sa video description sa ibaba no. Dito po no. Dito po niyo makikita 'yon sa baba ng pinaka-video at nakalagay po ay please join our very active Facebook group. Sinasamantala ko na rin pong batiin ang mga nagkomento po nung nakaraan nating video sa ating global review na si Bossing Emmanuel de Guzman at si buhay sa New Zealand, si ano yan, kaibigan nating si Eric Mata no, na nasa New Zealand. Maraming po salamat at doon po sa patuloy na sumusuporta po sa ating YouTube channel. Huwag po kayo magsasawang manood. Medyo humina po yung ating views sapagkat matagal-tagal po tayong hindi nakagawa ng video no? Sapagkat naging busy po tayo sa ibang bagay. Anyway, narito na po tayong muli at alang-alang po doon sa patuloy na sumusubaybay sa atin ay patuloy po tayong gagawa ng mga videos ano, regardless. Okay? Pag-uusapan po natin guys ay siyempre ay ang mga ni-request na stocks no? At bago po yan ay hinihikayat ko po kayo na siyempre mag-subscribe at pakiclick na rin po muna ang notification bell para po kayo ay laging updated sa mga video po natin. Ano? Lalo na po dun sa mga video na kagaya po nito, no? Analysis po ng mga paborito po ninyong stocks, whether global or Philippine stock market or local. Ano? Okay? Umpisahan na po natin. Unahin po muna nating pag-usapan yung tatlo po nating ina-analyze na index ng US stock market, which is the Dow Jones, Nasdaq at saka po ang S&P 500. Ano? Nabanggit ko na po sa inyo nung nakaraang review natin na medyo nakakakita po tayo ng pangit na paggalaw ano, dito po sa Nasdaq. Para po ang nakikita natin dito ay teka lang, bawasan natin yung ng kapal. Ayan. Ay baka po mag-form na tinatawag po natin na na double top no. Sapagkat although sinasabi po ng ating DMI na siya po ay sideways lang at ang stochastic RSI po ay pointing downward ano. Sideways lang po siya, pero pag tinignan po natin sa weekly chart ay actually sideways din. So medyo talagang hindi po tayo muna makaka-experience ng magandang paggalaw dito sapagkat range trading po ang nagiging galaw po ng Nasdaq index, ang Nasdaq index po. Okay. So tingnan po natin, sana nga po ay mag-sideways lang, huwag po siyang magda-downtrend. Although meron po tayong natatanaw na negative cross po kay stochastic RSI. Napaka-bullish pa rin naman po ni MACD. Although pointing downward po siya ngayon at ang RSI po ay tila nagsa-sideways. Slightly below the overbought area. No? Ang parabolic SAR po niya ay bullish pa naman. Ano? Okay. Tingnan naman po natin ang Dow Jones. Ang Dow Jones po ay angat kahapon. No? Kagabi. At kung ating pong sisilipin sa ating mahiwagang indicator, ito po ay sideways din ano? Kasi ang ADX po ay kaya po naman kung nararamdaman po ninyo sa mga hawak ninyong stocks magiging pula, tapos the next day magiging berde, lalo na kung dito kayo sa bandang gitna kayo nakabili no? Yan po kung nakikita nating paggalaw, wala po siyang malalaking movement ano? Sideways po siya sa daily chart, pero yung pong ADX po niya ay pointing upward at saka po yung positive direction ng index po niya ay pointing upward din. Hopefully po magresulta ito ng pag-breakout po niya no? Which I think is the 52-week high level ano? Tama pa ba? 34,256.8 ang kanya 52-week high. 34,256 tama no? So sana nga po
mukha po magpapakita ng pag-angat mula po sa overbought area. Ito pong si stochastic RSI po natin. Okay. So, let's see what's going to happen. Sa weekly chart po, ang Dow Jones ay sideways din. Sideways din po siya sa weekly chart. At medyo declining po si stochastic RSI. So, non-trending po ang mga non-trending po ang kanyang mga index. At last but not least po natin i-analyze ay ang S&P 500, which is, ayun, ang S&P 500 po ay uptrend, no? Sapagkat above 25 po ang kanyang ADX. At nasa overbought area po siya ng stochastic RSI. So medyo, sabagay, kung may trend naman po, pwede po siyang magtagal dyan sa overbought area. Ang malakas lang po ay S&P 500. Ano? Okay. Sa weekly chart po yan, at sa daily chart naman po ay, ayun, malakas din. Uptrend po sa daily chart. So yung mga assets po, yung mga stocks po na hawak natin na under ng S&P 500 ay magpapakita po yan magpapakita po yan ng papaangat na pagkilos, no? Sapagkat may trend pa rin naman po siya, no? At bullish pa rin naman po ang mga indicator niya, gaya po ng MA9, MA20 at saka po yung LA50. At pagsisilipin po natin sa MACD and RSI combination, positive pa naman. Medyo declining po si MACD, no? Medyo declining po siya, at ang RSI naman po ay naka-point upward. Tingnan po natin, let's see what's gonna happen. Parabolic SAR po ay still on the positive or bullish indication. So medyo maganda ang lagay sa tatlong index ang S&P 500 lang, sapagkat ang Dow Jones at yung ating pong Nasdaq ay sideways lamang. So medyo matamlay po pagka sideways. Maliliit lang po yung mga opportunity po natin kumita dyan pagka po ganyan lang ang gano'n. Bueno, dadako na po tayo sa ating mga stocks or assets, cryptos, whatever. Kung ano na request, umpisahan po natin sa BNB. Sa BNB po, ito po isa po itong crypto asset or cryptocurrency. Current condition po niya ay nagtutulak ng 52-week high level, meaning all-time high po siya. At meron po tayong natatanaw na parang magpo-form po siya na tinatawag na what do you call this? Twister top, no? Ingat lang po, no? Ingat lang, baka po ito ay matras, no? Sapagkat yan po yung parang pinaka-ano niya, no? Parang mayroon po siyang malaking channel, ano? Kung silipin ko nga po sa weekly chart, baka po sa weekly chart mapansin natin ito na mas malinaw. Ayan. Sa weekly chart po, napaka-bullish pa niya. 76 po ang ADX niya at pointing upward ang stochastic RSI. At malakas pa sa weekly chart, no? So ibig sabihin may puwersa pa to na umangat talaga. So tingnan po natin kung sana nga po pullback candle lang ito. Ito pong currently ay parang hammer na nakikita natin, ano. Sorry, it's not actually a hammer kundi tawag dito, hanging man, no? Pwedeng hanging man po, hammer nga pala ay sa bandang ilalim po yan nakikita, no? Hindi po sa taas. Kailangan po, kapal-kapal natin. Ayan, no? So lista lang po kung sakasakaling aatras, magabang na lang kayo kung saan po siya magbabounce, kasi pwede po itong umpisa ng retracement, no? Pwede po maging simula yan ng retracement kung sakaling aatras siya, or a possibility of a uptrend sa susunod. Baka po ito ay pullback candle lang, isang candle lang, dalawa, tsaka siya aangat, ano? So observe po tayo, no? Okay. Malakas pa naman po ang trend niya. Siya po ay uptrend daily, uptrend din po sa weekly. Although ang stochastic RSI po niya ay parang magkakaroon ng negative cross. Yung iba po ang ginagawa po nila, kapag ka po ang stochastic RSI ay nag-cross down na sa 70, no? Pag nag-cross down na po sa 70 yung stochastic RSI, tsaka po sila nag-cross down below ng 80 or 70.
saka po sila nag-take profit or nagko-close ng position. Yan po ginagawa nila dyan. Pwede nyo pong gawing reference yan, pero nasa sa inyo pa rin. Kung ang investment naman po talaga kayo, since maganda pa naman po yung pinapakita, no? Mukhang okay pa naman. Pero kung sasakyan pa lang, kayong ka palang papasok, medyo hindi ka aya-ayang pagmasdan itong ganitong klase ng paggalaw. Okay? Abangan na lang po ninyo sigurong lumagpas pa dito sa $2,338.91 $2,338.919. Dito po sa 52-week high level po niya, abangan po yung magtulak siya pa, no? Para po maganda yung entry natin, o mas maganda mag-pullback muna kasi medyo malaki-laki na rin po yung pinanik. Next po natin ay isa na namang cryptocurrency, siyempre pa ang ating Ripple XRP, no? Tinabanggit ko nung nakaraan na baka ako mag-form ng tinatawag na higher lower high. Medyo po tayo abang-abang ng posibleng kung saan po siya magpo-pullback, no? Or magba-bounce. Sandali po. Ayos lang po natin para maganda-ganda pagmasdan itong channel, kitang-kita. For the sake of viewing, kaya sa YouTube. Ayan po, yung nagkaroon po siya tinatawag na lower high. So, abang na lang po kung saan po siya posibleng saluhin ng mga buyers, no? Para muli po siya paparikin. Baka po dito sa 1.35 US dollar, no? So, sa ngayon, kung nagbabalak kang pumasok, maganda ay after the bounce ka na pumasok. Although ito kasi sideways lang no? Sideways lang po ito. Pero ang nakikita po natin para po nagpo-form po siya ng pababang paggalaw. May bearish cross na po si stochastic RSI. Sa weekly nga natin silipin. Ang weekly chart po nito uptrend pa, no? Although currently po ay nakakakita po tayo ng pagbaba din sa kanyang stochastic RSI, no? So, abang na lang po kung saan po kayo, no? This could be another pullback, just a pullback candle at aangat po siyang muli. Hindi po natin masasabi. Pero mas malinaw po sa daily na pababa siya, no? So, magandang diskarte dito ay mag-abang, no? Pinakamaganda siguro, abangan ninyong bigyan kayo ni stochastic RSI ba kung saan po siya magbabounce, no? Kung saan po kayo bibigyan ng bounce. Pwede po nyong gaming reference yan, no? Sa kung saan kayo papasok. Okay? Dahil maliwanag po na sideways po siya. Actually, sideways na yun kasi pagka nag-swing po tuloy-tuloy dito yan at yung ulap po ay pumuwesto sa gitna, no? Kung magsiswing po yan dyan at yung ulap mapupunta sa gitna, ay talaga po maliwanag na sideways, no? Ang magiging galaw po ni XRP Ripple. Good luck po sa mga may hawak at congratulations po doon sa mga kumikita at patuloy na kumikita kay XRP Ripple. Next po natin ay si Palantir, isa pong US stock. Si Palantir po ay napaka-sideways lang. Ang ADX po ay below 20. Mas mahina po ang movement niya pag below 20 yan, ano? Okay, $21, $26, $27. At ngayon nga po parang nagpo-form pa nga ng ascending triangle, ano? Ito pong si Palantir. At kung may shorting, try nyo na lang mag-shorting kasi nasa ilalim ng ulap yan, ano? Ang advice talaga ng mga traders na gumagamit ng Ichimoku, kapag below the cloud, dapat shorting position ka dyan, no? Kung trader ka, no? Pero sideways lang po kasi yan. Ang mangyayari po dyan ay baka tumama sa 21 at dyan lang po siya muling umangat, ano? Sa weekly chart natin silipin, tingnan natin kung ang weekly chart po niya uptrend pa rin, Ang nasa taas po ay positive at ang ADX po niya ay 54. Malakas, may trend po siya papaangat, baka nga po nagko-console lang siya sa weekly chart and then sooner or later ay bigla po siyang bibitaw to fulfill, no? Yung sinasabi po ng indicator. Sana nga po, ganun ang mangyari para may mga hawak sa kanya.
ay kumita. Siyempre, yun ang hangad natin. Kaya tayo nagtitrading at saka nag-i-invest eh. No? Okay. Sideways and bearish. Yan po masasabi natin dito kay Palantir. Next po natin ay si Tesla. Bumagsak ng negative 3.46 kagabi. Pero kung mapapansin po ninyo ito si Tesla, ito, na-analyze ko ito kagabi dahil hawak ko ito eh. Meron po siyang channel yan. May channel po siya sinusunod. Ito pong nakikita po ninyo na inilagay natin. At currently nga po, may positive cross po siya sa oversold area ng stochastic RSI. Pero si Tesla po, sabi po ng DMI natin ni sideways. Ano? Sideways lang po siya. So, mangyayari dito, baka ito itong 666 ang kanyang lower channel. Sorry, lower range. At itong 770 o 760 na o 770 ang kanya pong upper range. So, baka dyan lang po siya mag-swing. Ano? So, wala pong trend si Tesla sa kasalukuyan. No? Non-trending. Yan po ang pinapakita sa atin ng ating tinitingnan na DMI. No? Okay? Kita-kita naman po natin yung ula po ay gumigit na sa swing niya. No? So, tingnan natin. Pagka ganyan po ang magiging galaw niyan, range trading lang. Ano? Dito po tayo kay Tesla. Range trading. Sa weekly chart natin silipin. Baka naman temporary lang yun. No? Sa weekly chart po, uptrend siya. Yun. No? So, sa weekly, meron po tayong may trend po siya sa weekly. So, ibig sabihin, pwede mong pasukan. Basta pumusisyon ka sa malapit sa support. Tapos, hayaan mo lang. Ano? Kasi, may trend sa weekly. Okay? Kaya nga lang ito nga parang nag-form na nga po ng lower high, no? Lower high dito si Tesla. Parang yun ang ating natatanaw, no? Parang lower high na. Pero may nakikita naman natin na itong current swing po niya ay pumapanik naman, no? Okay, pero hanggat hindi po siguro siya kumakawala dito sa 770 o sa ulap na yan, no? Ay masasabi po natin na talaga pong ano lang siya, matamlay pa ang galaw nitong si Tesla. Next po natin ay si Bitcoin. Bitcoin ay sideways din si Bitcoin. Mukhang ito lang po ang kanyang range, ano? At yung kanya 52-week high level, ano? Mukhang yan lang ang range ng Bitcoin temporarily. At may bearish cross sa stochastic. At ito nga po, bumababa po siya, no? Pero sana naman ay manulay po siya. So basag na eh. Yan eh, ganun yan. Lumabas na siya. Okay, okay, 20 lang po ang kanyang ADX. So, sideways po ito. At yun nga po, no? Baka po ito lang ang upper range niya. Pero tinan po natin. Kung sakaling bumalik po siya dyan, at bumaba uli. Kasi mapapansin po ninyo yung ulap, gumigit na din. Ano? Kung ito po ay mag-swing, dyan sa taas at muli dyan bababa. Ayun. Maliwanag po sideways. No? Sideways lang. Wala po, non-trending po siya sa kasalukuyan. No? So, tinan po sa weekly chart. Ang weekly chart po niya ay uptrend. Yun. No? Uptrend po ang weekly chart. So, ibig sabihin, yung pong sideways siya sa daily chart, yun po ay ano, parang consolidation po niya sa weekly. No? Parang consolidation po yan para pong sa weekly, maliliit na movement lang po yan. Siyempre, mas malaki ang magnitude niyan sa daily. So, nakikita po natin na parang pumapanik po siya sa weekly chart. Ito, meron po siya sa oversold area na parang pointing upward, which is a sign na lalakas po yung trend po niya paakyat. Ano? Senyalis po yun. Sana nga po, ano, ay tingnan natin, obserbahan natin. Mas malinaw sa daily chart eh. Pero at least, kung sakasakali man tumagal ng linggo yung hawak mo kay Bitcoin, at least yung nakakaasa ka na meron po siyang ano, daily trend, weekly trend na ano siya, bullish. No? Okay. Alright, sa kasalukuyan po, ang masasabi ko lang ay
abang-abang lang po kung saan po siyang support, no? Posibleng mag-bounce, no? Sapagkat declining po ang kanyang current movement. Ano, kitang-kita naman po ninyo. Tumutulak pataas po yung ano, no? Yung red indicator, no? At may bearish cross nga po tayo. Ibig sabihin po niyan, posible po na baka hindi pa yung yung MA9 at yung MA29 ang maging support po. Baka po medyo bumaba pa siya. Abang-abang na lang po kung saan pong support po siya sasaluhin. Next po natin ay si Uni USDT. Itong si Uni USDT po ay bullish. Pointing upward po ang ADX po niya, 24.64 na po ang ADX. So may konting hinga pa. Ay lalakas ang trend yan kapag ka po lumagpas ng 25 si ADX. At nakikita po natin ang current movement po niya ay para po nagko-consolidation po siya. Malapit dito po sa kanyang 52-week high level. Ayan, parang nagko-console lang po siya dyan. No? So abang na lang po kayo ng breakout. Although meron na po tayo nakikita ang pag-angat. No? Positive cross dito po kay stochastic RSI. At tinatag sa weekly chart. Above the cloud naman po. No? Ang weekly chart po niya ay napaka lakas pang trend, uptrend. Ano? Okay? Malakas pang uptrend. Lalo siguro sa monthly chart. Monthly chart talagang napakalakas pa. No? And yun, currently ay spinning top po siya. Pero hindi naman, sana nga po wag maging senyalis yung spinning top na. Sa bagay, di pa naman tapos ang kauumpisa pa lang ng buwan. No? This month of May, kauumpisa pa lang. So hindi pa final ang itsura ng candlestick na yan. No? So sa daily chart, abang po kung kung magbe-breakout at magtutulak ng 52-week high to continue kasi all-time high na po ito, no? Si Uni. Next po natin ay si Dogecoin. Unfortunately wala po. Wala po siya sa eToro. Ito yung nakarang natanong natin, ano? Nasabi ko nga, pwedeng pullback candle lang at magpapatuloy siyang umangat or pwedeng twister top at umatras po siya. Kasi alam niyo po, laging dalawa ang pwedeng mangyari dyan. Ano? Kaya always prepare for your countermeasure. Ano? Mag-trail stop po kayo pag tuloy-tuloy po siya pumapanik to protect your gains. No? Okay? So nakatukod po ngayon sa 52-week high level at malakas pa rin po ang trend, sabi po ng DMI natin, at pointing upward pa po si stochastic RSI. Kung kasalukuyan niyo pong hawak, use the stochastic RSI to give you a selling signal. Or use your MA. Pwede naman yan eh. Magabang kayo ng MA cross, bearish cross, tsaka kayo magbenta. Ngayon, yung papasok pa lang, abang kayo ng pullback. Kung wala kayo makita sa daily chart, ito kasing, pwede naman kayo mag-hourly time frame. Ano? Ganda ng baba niya sa MA20. Dito dapat nakabili. Sa MA20. Pero kapapasok pa lang ng stochastic RSI, itry po ninyo. Kaya lang, pagka hindi pa po binasag yung 52-week high, medyo matatagalan. Maganda po sana magtulak ng 52-week high level. No? Para maganda-ganda ang banat dito po kay Dodge. Sayang hindi po tayo maka-avail nito. Dahil wala po tayong access sa ganitong klaseng asset. Malab ko, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, meron yata sa Binance ng Dogecoin. Para may nagbanggit yata sa akin. Or please comment below, no? Kung saan po merong Dogecoin na para naman magkaroon ng idea po yung mga viewers ko po, no? Kung saan po sila pwede mag-trade dito. Unfortunately, eToro, kailan mo ba isasama ito, no? Sa mga assets na tradable sa'yo, no? Okay? Miss Iris, baka masaglit ka sa video ko, mapanood mo. Request ng bayan, Dogecoin, ipasok sa eToro. Okay? Next po natin ay si Microsoft. Sa kailangan ka pumapanik, trail stop to protect the gains. Yan po. Next po natin ay si Microsoft natin. Alright? Wala po tayong kailan kaya lalagyan ni Investagrams ng hourly time frame ng intraday time frame ang Investagrams, no? Nang para sa global, no? Para naman hindi na ako pumupunta dito sa TradingView pagka gusto kong mag-check ng lower time frame. Okay, 250 po ang kanyang current support. Mukha pong umangat po siya dyan, no? $250 po yan. Wala po tayo sa PSE. Actually po, kung ating po pagbabasihan yung
kanyang DMI, sinasabi po ng DMI na downtrend siya sapagkat nasa ibabaw po ang negative direction ng index, pero declining po siya at baka po mag-form ng positive cross. At yung ADX po natin ay pointing downward, baka po mag-sideways. So marami pong pwedeng mangyari dito kay Microsoft. Bakit ang 52 week high nito malayo? Ayun. Okay. Ito po yung nag-gap down nung magkaroon po siya ng earnings report, no? Nag-earnings report po siya, bumagsak, pero positive naman po ang earnings niyan behavior yata po talaga ng ilang stock sa US pagka po may earnings report, nag-gap down. Anyway, hopefully ito po pinakikita po niyang paggalaw senyales na siya aangat na, kaya lang nga po nagka-take profit na naman, dito sa candle na ito. Anyway, let's see po, nasa oversold area po siya, so pwedeng abangan po na kung pag umangat po si stochastic kasi pwede po nating abangan yan at dyan po tayo makaka-entry. Tingnan natin sa weekly chart kung anong sitwasyon niya sa weekly. Sa weekly chart po uptrend po siya. Uptrend po siya sa weekly chart at currently po ay isa pong spinning top, no? Yung sinabi nating support 250. Malapit po sa $250 support. Okay? Ayan, malapit po sa 250. So, but this candle is not yet done sapagkat ikalawang araw pa lang po ng week na ito. So, it could change, no? So, tingnan natin, bearish po si stochastic RSI. Ibig sabihin po, ito po ay maghahanap ng hindi pa nakikita yung support, no? Kung saan po siya muling papalit, no? Dahil nga po, pointing downward pa ang ating mahiwagang stochastic RSI. Okay, yan lang po masasabi natin kay Microsoft. Abangan po ninyo magkaroon ng positive cross siguro si DMI. Ito yun po, malinaw na po yung reversal pagka po nagkaroon ng positive cross si DMI. Okay, si MACD po nagpa-flattening pa, no? Sabihin at saka bearish pa pati si RSI. Kung long term, always buy at the dip. Bili po kayo pag sa dip, diyan kayo magdadagdag. Okay. Pero kung mapapansin nyo kasi paglalagay natin ng channel, yun, sakaling hindi kakayanin ng mid channel, baka po mag-retest pa sa lower channel. So medyo negative, bearish po si parabolic star natin. Okay, ang susunod po natin ay si Apple. Gain si Apple ng 0.82%. Apple Pen. Aba, bearish ko, bearish ang indication niya sa parabolic star. Anyway, si Apple po ay tila gumagalaw ng pa-horizontal lang, Ayan. Pero siya po ay may uptrend movement pa. May trend pa po siya para pumanik. Yan po ang sinasabi ng ating DMI. At nasa oversold area po siya ng stochastic RSI. Ibig sabihin, sooner or later bibigyan po tayo ng buying signal yan. So currently po ay hindi po tayo sigurado kung tingnan po natin sapagkat may trend naman po siya papanik. Ang weekly chart po niya ay sideways Yun ang malungkot doon. Sideways po yung weekly. Ibig sabihin ay currently po para magkakaroon ng bearish cross. Ibig sabihin po niyan ay wala. Parang minandi ka. Okay. 135, 120 ang pagitan niya sa weekly. Obserbahan niyo yung weekly sideways na yan. Kasi kung talagang sideways lang sa weekly. But anyway, the ADX po is pointing upward. So magkaka-trend po yan. Magkaka-trend or ipagpapatuloy po niya yung kanya pong uptrend movement. Dominant naman po ang uptrend. Kita-kita naman ninyo. Nasa ibabaw ng MA50 yan. So yan po ay bullish sa weekly chart.
Sa daily chart po natin ay medyo nasa ibaba po pa rin naman ng MA50. Kaya nga lang currently ay tila nagsa-sideways po siya. No? Nagsa-sideways. So, tingnan po ninyo kung paano kayo po posisyon dyan. Ano? Maganda po pagka nakita ninyo pumapanik na. O abangan ninyo bigyan kayo ng buy signal ni stochastic. Or kung anong indicator ginagamit nyo. Pwede naman yun. Okay, next po natin ay si Moderna, last but not the least sa ating lineup. Vaccine provider, vaccine manufacturer. Ayun, medyo ingat kay Moderna guys. Sapagkat si Moderna po ay nakatukod sa kanyang 52-week high. Sakto-sakto dalawa. Pero umatras po yan dyan. Medyo pangit na pangitain po yan kasi po ayan magiging double top. No? So, alisto po doon sa mga may hawak sa kanya dahil malakas po kung resistance yung malakas pong resistance ang tinatawag na 52-week high level. Or pwede rin naman kasing mangyari na maging pwede rin po mangyaring ganito. Maging po siya, no? Maraming pwedeng gawin yan. Baka ituloy niya, umatras siya, pero ang gagawin niya ay magiging cup and handle. That is another assumption. Ano? Assumption lang po yan. Assumption. Ano? Pwedeng ganun ang gawin yan. Or, double tap. Pag double tap po talagang po yan. Aatras po yan. No? Alisto po. No? Kung hawak nyo ngayon. Tinapa natin sa weekly chart kung ganun sa weekly chart. Ang weekly chart po niya, uptrend pa eh. No? Laki nung gap niya. Laki nung lundag niya dun sa kanyang spinning top. Currently po ay isang spinning top. So medyo alisto po kayo dyan. Ano? Spinning top po na nakaharang po sa resistance o nakabangga ay possible sign of reversal. No? Lalo na po pagka hindi naman malakas yung volume niya. No? Baka po umatras. Okay? Tingnan ko lang po kung may natatanaw tayong divergence. Actually, may divergence siya dito sa Ayun. Ayun. Sa RSI. Pero kung titingnan natin, channel, where's my channel? There is my channel. Saan napunta channel ko? Sa weekly chart po tayo nakatingin. Meron po siyang channel na papakit. Kaya nga lang po, siyempre, above the midpoint. Huwag niyo papasukan yan. At tandaan niyo po sa channel, pagka po kayo ay long position. Kapag ka po yan ay above the middle point, huwag niyo papasukan ng bibili kayo. No? Ang pasok po sa channel, laging below the midpoint. Dito po ang buying area. Selling area na po dyan. No? Yung mga nagtitrade ng channel swings, na bumibili sa lower channel, nagbebenta sa upper channel, ang inaabangan na lang po dyan. Pagbangga, bebenta na. So maliit, very stiff na po yung chance na kumita. Pagkaganyan. Yeah, weekly chart po yan. Daily chart po natin ay pag hindi po umatras, swerte. Pag inatrasan kayo, malalim-lalim po yan dahil magmamaterialize po yung kanyang double top. Okay? Or cup with handle. Who knows? Okay? Dito po natatapos ang ating usapang global assets analysis natin. Sana po huwag kayong magsasawang sumubaybay, mag-subscribe po kayo at paki-like na rin po ninyo ang video, paki-share po ninyo at patuloy po ako nagpapasalamat dun sa mga kagrupo po natin sa ating Facebook trading group. Salamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta at huwag po kayong magsasawang sumubaybay. Ito pong channel na ito ay ginawa ko para sa inyo mga miyembro ng ating Facebook group. No? Tatandaan po ninyo, ang Facebook group po ang unang nabuo. Pagkatapos po ay kinausap ko kayo at sinabi nyo sa akin, nag-advise kayo sa akin na gumawa ng channel. Kaya please po, no, supportahan po ninyo ang atin pong YouTube channel. No?
na kumbaga ay nilikha para po sa inyong kapakinabangan. Kung tatingin po ninyo nakakatulong, paki-like na rin po ninyo ang video. Maraming po salamat at bukas pong muli sa ganitong oras, mas maaga pa kung magagawa ko, ay magkita-kita ulit tayo para pag-usapan ng mga paborito po ninyong global assets. God bless po sa ating lahat at muli po mamayang gabi naman ay PSE ang pag-uusapan po natin. Always keep safe po at isang magandang hapon po sa inyo lahat.